Okay. So, very good. Lisa, gusto ko na agad mapunta dito sa mga benepisyo na natatanggap ng mga self-employed. Ang hinanda natin ngayon, yung mga halaga ng benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS para sa isang self-employed. Meron tayong datos na as of April 2023, as of April this year, para naman po magkaroon ng ideya ang mga manonood natin sa halaga ng benepisyo na maaaring matanggap sa SSS kung tayo ay miyembrong nagko-contribute at nakarehistro na maayos bilang self-employed. So, Lisa, at sa ating mga manonood, marami po ang benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS para sa isang self-employed. Ang self-employed po muli ay isang taong naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Self-employed po kayo. Ganun lamang po kasimple. Kayo man ay doktor, architect, engineer, market vendor, tricycle driver, sidewalk vendor, online seller, kayo po ay self-employed kung kayo ay naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Self-employed yun, Lisa. Okay. Sige, Lisa, no? Hindi kita napapasalita kasi dami akong gusto sabihin. Pasensya na, Lisa. Opo. Sa ating pagtanda, mayroong retirement benefit. Sa ating pagkabalda, may disability benefit. Sa pagkamatay, may survivor's pension or at saka funeral benefit. Pagkasakit, may sickness benefit. Pagkapanganak, may maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may employees compensation benefit pa. Parang dumodoble ang benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. At para sa pangangailangan sa kaperahan, nakakautang sa SSS, ang mga miyembro sa pamamagitan ng salary loan, ang mga pensioner sa pamamagitan ng pension loan. At ang lahat ng yan po ay maaari ninyong matamo basta po kayo ay nakarehistro sa SSS bilang self-employed at nagko-contribute ng hulog sa SSS bilang self-employed, Lisa. Okay, naku, napakarami po palang mga benepisyo na pwedeng i-avail ng ating mga self-employed members sa SSS, no? At pwede din makautang. Bali, sir, ang difference lang po with yung halimbawa po yung isang employed members natin, hindi lang po sila makaka-avail ng unemployment benefit. Tama po ba, sir? Oo, yun lamang ang pagkakaiba na isang empleyado at saka na isang self-employed pagdating sa benepisyo. Ang self-employed ay walang unemployment benefit dahil hindi natin mahawakan maigi yung konsepto na paano natin masasabi na tunay na nawala ng hanap buhay ang isang self-employed. Medyo doon kasi yung challenge. Kaya ang nasa batas, ang unemployment benefit ay para lamang sa mga empleyado na nawalan ng trabaho involuntarily, yung hindi nila kagagawan.